Meron daw 3 magkakapatid. 2 babae at saka 1 lalaki. Yung lalaki ang pinakabata. Siya ang bunso. Tapos, dun sa 2 babae, mas mabait yung mas matanda. Sa bahay po ba yung mas batang babae, Mama? Masama po ba yung ugali niya, Mama? Hindi naman. Kaya lang, mas marunong siyang sumunod sa utos ng mga magulang niya, yung panganay na anak. Ano pong pangalan ng magkakapatid? Ma'am, may bisita po kayo. Sino? Ma'am, gusto daw po kayo makausap. Importante lang daw po. Sino nga eh? Ma'am, si Ma'am Becky po. Ma'am, papapasokin ko po ba siya? Hindi. Sabihin mo makakaalis na siya. Ayoko siya makausap. Ikandado mo mabuting pintuan. Opo, ma'am. Good to see you. Long time no see, Ma. Anong kailangan? Kailangan ko kasi ng pera, Ma. Nagkamali ka ng pinuntahan. Hindi ito bangko. Di, ibigay mo na lang sa akin yung mana ko. Kung hindi ka nakakuha ng pera sa akin, wala kang maaasahang mana. Mas gugustuhin ko pang ibigay sa iba kesa ibigay sa'yo. Kaya makakaalis ka na. Mabuti pa matulog ka na. Dahil maaga pa tayong gigising bukas. Mami naman eh. Tuloy mo na yung kwento mo. At tapos, ano pong nangyari? Sino po doon ang pinakabad sa kanila? Pinakabad? Papa! Hello, anak. Ano, Joan? Ano ba? Joan, ito na yung pasalubong ni Papa. Ito yung promise ni Papa. Papa, alam mo po, si Mami nagkukwento po siya tungkol po doon sa 3 magkakapatid. 2 pong babae at 1 pong lalaki. Zelda? Halika, tuloy ka. Nagdaan ko kasi nagkasakit si Mama eh. Kaya naglakas loob akong pumunta dito. O, nandiyan siya. Hindi ko alam kung paano ko siya pakikirapan eh. Akong bahala sa'yo. Halika.
Estelita. Si Criselda. Anong ginagawa dito ng babaeng yan? Estelita, nabalitaan niyang may karamdaman ka, kaya binisita ka niya. Hindi ko kailangan ng bisita. Paalisin mo ang babae niya. Pero... Paalisin mo, sabi. Hindi ko bali aalisin ako. Hindi, sandali. Criselda! Lasa! Alam mo ba, matutulog na lang yung anak mo kung ano-ano pa ang pinagtatanong sa akin. Tinatanong niya sa akin kung ano daw yung, kung sino daw yung tatlong pinagkukwento mong magkakapatid. Ayun, no choice ako, kaya nag-imbento na naman ako. Sabi ko sa kanya, si Prinsesa Kampupot, Prinsipe Kalakchuchi, at saka Prinsesa Waling-Waling, yung mga taong yun. Ayun, mga tawa ng tawa. Ikaw naman kasi, kung ano-ano pa ang pinagkukwento mo sa anak mo. Pang pocketbook lang yata yung mga yan, tsaka pang fairy tale. Baka magulat ka kung sinong magkakapatid na tinutukoy ko sa kwento ko sa kanya kanina. Kaya lang hindi ko na lang tinuloy dahil alam ko namang hindi maiintindihan yun ng anak natin. No? Sino nga ba? Ikaw. Sa Ate Criselda at Ate Becky mo. Asa na kaya sa Ate Criselda at Ate Becky? Nabisita na kaya nilang mama mo? Tayo, kailan tayo pupunta? Mag-5 taon na si Juan. Hindi pa niya nakikilala ang lola niya. Hindi kita pag-aaralin sa isang mamahalin at prestigyosong eskwelahan para lang pumatol sa isang tindera sa palengke. Hindi yan ang pangarap ng papa mo. Ang gusto niya maging abogado ka at makapag-aral sa Amerika. Mama, nag-aaral naman po si Nanette eh. Tsaka scholar mo siya sa UP, kaya... Hindi yan ang punto ko! Wala akong pakialam dyan! Hindi mo ba naintindihan? Baka gusto ka ng pagsamantalahan ng mga magulang ng babae niya. Para kang mga ubusan ng babae. Ang dami-dami naman mga babae dyan. Bakit kung sino pang kalagkarin ng papatulan din? Ano ka ba naman, Mike? Hindi ka nag-iisip eh. Gusto mo bang magaya sa mga kapatid mo? Ha? Gusto mo na maging miserable rin ang buhay mo katulad nila dahil sa mga lalaking pinatulan nila? Yan ba ang gusto mo? Mike, hindi mo ba alam na sa inyong tatlo, ikaw lang ang inaasahan kong maging matino? Ayoko. Layuan mo ang babaeng yan. Ayoko sa kanya, naintindihan mo ba? Ayoko! Sinasagot. Sorry, may iniisip lang ako. Wala pang balak natin dalawin yung mama mo. Para naman makita niya si Juan. Wag na muna. Ma. Ay, kamusta show? Okay lang. Daming tao? Hindi naman gaano. Ma, titigil muna ako sa pagtugtog. Mabalik lang muna akong eskwelahan. Ganun? Magka-counter boy muna ako. Ikaw. Gusto mo yan eh. Okay. Eto na ang kape mo.
Meron ka pa bang iutos sa akin? Mami, masahihin mo ako. Sumasakit na naman kasi yung bato ko. Oo. Anong oras na naman umuwi ang anak mo kagabi? Mag-aalas 10 na ng gabi. Meron kasi siyang inasikasong importante sa eskwelahan nila eh. May usapan kami. Alas 8 ang pinakagabing uwi niya. Sumira na naman siya sa usapan. Eh, paano naman siya makakasunod sa usapan ninyo? Eh, meron nga siyang tinatapos na term paper sa eskwelahan nila. Pues akong dapat masunod sa pamamahay na ito. Ako yata nagpapaaral sa kanya. Kung hindi siya makasunod sa mga reglamentos ko, kumayod siya ng kanyang sarili. Siya na tuloy magbayad ng kanyang matrikula. Masangiin mo ako dito. Ate Becky! Ate Becky! Ate Becky, kamusta ka na? It's been 4 or 5 years. Kamusta ka? Saan ka pwedeng tawagan? Saan ka nakatira ngayon? Ayun yung pamilya ko. Ate Becky! Ate Becky, tagal-tagal na natin hindi nagkita. Kamusta ka na? Saan ka nakatira? Saan ka pwedeng tawagan? Mike, pabayaan mo na ako. Simula ngayon, kalimutan mo nang merong kang kapatid na Becky o Rebecca ang pangalan. Pwede? Ate Becky! Anong nagawa ko sa'yo? Bakit mo ko iniiwasan? Bakit nandito na naman ang mga pangalan na ito, Saro? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag mo na silang isama at mga ingrato ang mga ito? Sila ang nagsusulsol sa mga tauhan natin, sa mga trabahador natin na magtatag ng unyon. Nananahimik naman sila eh. At saka nakausap ko naman, hindi naman nila pinaplano na magtatag ng unyon. Lalo na si Silvestre. Kapanganganak pa lang ng asawa. Basta! Ayoko na makita ang mga pangalan nila sa listahan nito. Alisin mo ang mga walang utang na loob na yan. Hindi ba pwede bigyan pa natin ng pagkakataon? Kawawa naman sila. Sino bang may-ari ng paggawaan nito? Ikaw ba o ako? Sino bang dapat masunod? Sinabi ko na sa'yong alisin mo ang mga pangalan, alisin mo! Aray, ano ka ba? Isa ka pa! Umalis ka nga dyan! Si Ate Becky ang pinakamalakas na loob sa amin. Siya madalas kumontra kay Mama. Kaya ko tuloy itong tawagin siya ni Mama Black Sheep. Siya daw ang Black Sheep sa aming tatlo. Bakit siya napalayas noon? Bakit nagkagalit sila ng mama mo? May kinasama siyang lalaki. Ayaw na ayaw ni Mama. May sikero lang daw kasi. Ako rin, di ba? Ayaw din ako ng mama mo. Dahil mahirap lang kami. Buti pinili niya yung lalaki. Alam ko napilitan lang si Ate Becky. Alam kong ayaw niya rin umalis sa bahay na yun. Dahil hindi siya sigurado sa lalaki. Kaya ganun kagulo. Ganun kagulo ang isip niya. Ako, pinaglaban mo ako. Pinagpalit mo ako sa yaman niyo. Kaya wala akong pwedeng igante. Kundi pagmamahal. Nawala man ang pamilya ko. Nagkaroon naman ako ng sarili. Kaya hindi ako nagsisisi. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Mike.
ba titira? Kayo na. Itong kabayo, paano ito itirahin? L. Letter L, ayan. Ang kaya naman eh. Hindi, nakakain din ako. Meron ba naman nagtuturo? Ako pa mandaraya sa'yo. Wala akong tira. Ito. Dito. Bakit ang layo? Queen 2 eh. Oo, ikaw. Pwede siyang horizontal, tapos vertical, tapos Padiretso? diagonal. Ang gulo naman ito. Ah, Julio, tinuturuan ako ng anak ko na maglaro ng chess. Hindi kasi ako marunong eh. Para yatang hindi ka pensyonado sa bahay na ito, Manny. Hindi porket pinag-aaral kita, pwede ka nang magpaturo-turo ng chess dyan at magpa-relax sa bahay na ito. Hindi ko naman po nakakalimutan yun eh. Sa inyo tong bahay na to. At kayo ang bumubuhay sa amin. Buti naman. Buti naman alam mo. Mabuti na rin yun, nagkakaintindihan tayo. Pakita mo sa akin, karapat-dapat ka sa mga ginagastos ko sa iyo sa eskwelahan. Kung mahina naman ang ulo mo, kumuha ka na lang ng mga madadaling kurso. Hindi mahihirap. Ano naman nag-aambisyon ka pang kumuha ng abogasya o medisina. Baka o political science ang kunin ko. Mahilig pa maging presidente ng Pilipinas, ha? Mahirap na kurso yun. Hindi mo kaya yun, baka makamote ka lang. Sobra naman kayo makapangmata. Akala nyo kayo ng pinakamatalinong tao sa mundo. Anak, tama na. Tama na yan. Ay. Ako. Hindi ako nagsasabi na ako ang pinakamatalinong lalaki sa buong mundo. Pero sinisiguro ko sa iyo, mas matalino ako kaysa sa iyo. Gago. Alam mo, ako ayoko na eh. Ayoko na talaga, quits na ako. Sisipin niyo kung magbabanda lang ako ng magbabanda, walang mangyayari sa eskwela ako, hindi na ako makapag-aral. Magsasama job na lang ako. Alam mo, pare, ang corny mo. Ano ang mangyayari sa'yo sa pagka-counterboy mo? Sabihin mo na sa akin kung magbabayad ka sa akin, hindi pinapaikot-ikot mo ako. Ang bihira naman eh. Tawag ako ng tawag sa'yo, ayaw mo ako sagutin ng tama. Ano ba? Sabihin mo sa akin! Hello? Magkakanyo ka talaga eh! Pare, pasensya na yung mama ko ah. Hindi. Wala yan, walang problema. Kagalit lang sa phone yan. Walang problema yun. Pero hindi okay. Ang gagawin mong pagalit sa grupo. Oo. Tama yun. Bakit dito ka kumakain? Ba't hindi ka sumabay doon sa chuli mo? Huwag na, ma. Dito na lang. Ewan ko sabay si Chuli sa kumain sa umaga eh. Lagi na lang akong sinasabon. Ikaw naman, pagpapasensyahan mo na yung Julio mo, tumatanda na kasi eh. Tumatandang paurong. Kunting pagkakamali ko lang eh, sinusumbat na lahat ng nagawa niyo sa atin. Kasi kayo eh, pinakasamahan niyo pa yun, hindi sana tayo nagkaganito.
abutang pagkain dito? Alas 8 na hindi pa kayo nakakapagluto ng hapunan. Puro alak na lang inatupag nyo. Bakit ba pati pag inom ko ng alak, pinapakialaman mo, ha? Kasalanan mo naman yan. Bakit ka umalis doon sa bata pinagtutugtugan mo? Kung di meron ka libre hapunan, pati pagkain mo, iintindihin ko pa. Hoy! John, huwag ba akong pagdadabugan, ha? John! Kuya, telepono po. Biyanan daw po ninyo. Hello? O ma, ba't ka napatawag? Ganun ba? Kailan pa? O sige ma, ako nang bahala. Salamat po. Kuya, bakit? Kuya. Si Monching. Kailangan daw operahan. $25,000? Ang laki naman yata ng 25,000, Saro. Kailangan operahan si Monching. Ang anak ko, hindi mo ba naiintindihan? Kailangan ako pumunta sa ospital para malaman kung anong nangyari sa kanya. Aalis ka? Eh ano ng pabrika? Baka tamad-tamadin na naman ang mga tauhan natin pag hindi ka nakita doon. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko siyang puntahan. Tumatakbo ang oras sa buhay ng anak ko. Naintindihan ba? Mapapahiram ba ako? Hindi. Kapapasok lamang ng pera sa bangko. Hanggang 5,000 lamang ang may papahiram ko sa'yo ngayon. Hoy. Sino yun, ha? Sino uli yung lalaking yun, yung pesting lalaking yun? Sino yun? Julio naman, ano ka ba naman? Wala namang rason na dapat mong pagsilosan yung lalaking yon dahil dati ko siyang kasamahan sa eskwelahan na pinapasukan ko. Ano ka? Ayun. Kaya gusto mo magturo uli para magkita kayo. Hindi ba? Ano ka ba naman? Bakit ba ganyan kababa ang tingin mo sa akin? Sinabi ko na sa'yo, hindi mo dapat pagsilosan ng lalaking yon dahil kaibigan ko lang siya. Oy. Huwag na huwag ka magkakamali na pagsunungin ako lang dumi sa ulo. Magsisisi ka. May baril ako, ha? May baril ako. Ano yan, ha? Isang bala lang magdalago siya sa sentido mo. Totas ka! Ha? Anak natin, John. Juan? Naku, nakatulog na. Sa kakapanood ng TV. Alam mo ba, nakakuha ko na yung address nila Ate Criselda at Ate Becky. So, pasok muna ako sa loob. Papalit muna ako dahil medyo pawis na ako. Yung, kanya na. Ma? Oh. Ma, bakit? Anong kailangan nyo? Hindi. Kailangan ko ng pera, Joel. Kailangan ko ng pera. Ano? Eh, ma... Huwag mo, ano ba? Mapamatrikula ko yung pera ko eh. Alam ko, pero kailangan ko ng pera ngayon eh. Bigyan mo ako ng pera. Sino naman gagamitin ng pera, ma? Wala kang pakialam doon. Nakita ko lang dito eh. Ma. Nasaan ba yun? Akin. Nakita ko. Ma. Nasaan yun? Ayun. Ma, akin na. Hindi. Saan nyo na magagamitin yung pera niyan? Wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Huwag kang madamot. Joel, huwag kang madamot, ha?
Ma, siguro nagda-drugs ka, no? Wala kang pakialam. Ma, akin na yan! Akong nanay mo, ha? Tumigil ka. Tumigil! Ma! Tumigil Ma! ka, sinabi! Gusto mo masakto sa akin? Babayaran ko to sa'yo pag nagkaroon ako ng pera. Ma! Ano? Tulog ka na. Sige, kumain, no? Sige. Sige. Bakit nandito yan? Hindi ba may usapan tayo na hindi mo dadalhin sa pamamahay ko yan? Yang tinuturo mong yan ay anak ko. Pamangkin mo. Kadugo mo. Ano nireklamo mo? Sino ba nag-aasikaso sa opisina mo? Ako ang tumutulong ah. Ako ang katiwala mo. Kapatid mo. Uunlad ka ba kundi dahil sa akin din? Itong konting bagay na ito, kung ano mga sinasabi mo? Kung hindi mo ako mapagbibigyan, dyan sa pamangkin mo yan na anak ko, at gusto mong lumayas, kasama ako, iwanan kita. Gusto mo yun? Tignan ko lang kung sino maninilbihan sa'yo. Yan na. Pwisit! Mike? Ate? Mike! Ate. Kumusta ka na, ate? Ikaw nga, kumusta na? Ano ba yung tsura mo? Ano ka na yung pinagbago mo? Ka na! Anong malaking pinagbago, ate? Ikaw nga ito, eh. Tingnan mo, ang laki ng inosenso mo. Ang laki ng bahay mo, ate. Hindi ko bahay ito. Kay Julio. Asawa mo. Siya nga pala yung anak mo, ate, si Manny. Siguro ang laki-laki na mas malaki pa siguro sa akin yun, no? Salda! Sino yan? Julio? Kapatid ko, si Mike. Bunso namin. Mike, pasensya ka na, ha? Gusto mong kitang patuloyin. Hindi pwede, eh. Kasi iba ang ugali ni Julio. Kung di ko nga lang sana iniisip ang kinabukasan ng anak ko, hindi na siguro ako nakisama sa kanya. Pero nagtitiis pa rin ako sa ugali niya. Siya nga pala, ate. Kaya ako napunta rito. Gusto ko sana sa'yo ma-discuss yung plano. Anong plano? Gusto ko sana puntahan natin si Mama. Tayo nila, Ate Becky. Siguro naman sa tinagal ng panahon, napatawad niya na tayo. Alam mo, Mike, sinubukan ko nang gawin yun, eh. Pinuntahan ko siya, pero pinagtaboyan niya akong parang hayop. Ayoko na, Mike. Huwag mo na lang ituloy ang plano mo. Sige na, ate. Siguro pag ako, ikaw, si Ate Becky ang pumunta, siguro naman, hindi na tayo pagtatabuyan. Sige na, ate. Kung na lang kung gusto mo, hindi ako sasama. Kung gusto mo, isama mo si Becky. Alam mo naman, simulat sa pulpa, mabigat na ang dugo sa akin ni Mama. Sorry, ha? Ikaw na lang pumunta doon. Kayo na lang ni Becky. Ako, siguro, titiisin ko na muna si Mama. Hindi akong papakita sa kanya.
Saan mo dadalhin yan? Susunugin ko to para hindi na kayo magdroga ulit! Bakit naman dito? Ano po hindi akin ito? Eh di kung kanino to? Kung di sa'yo to, ano, nagtutula kayo, ha? Wala kang pakala. Bitawan mo to! Bitawan mo sinabi ito eh! Ano ka ba? Ano ba, ma? Nakin ko na! Ano ba? Huwag mo papakialam mo ito eh! Sabi ko sa inyo, ma! Tigilan niyo yung pagdudroga niyo! Ano ba? Kung gusto niyo, ako nalang alis dito para wala namang gulo sa inyo. Sino ba nagturo sa akin gumamit ito? Sino nagturo sa akin magtulak? Hindi ba tatay mo? At tatay mo! Ipinagpalit ko ang pamilya ko para sa kanya. Pagkatapos kong sundin lahat ang gusto niya, iniwanan niya tayo, sumama siya sa ibang babae. Kaya tama sinabi ng mama ko, basura ang sinamahan ko, kaya babaho din ako. Hindi niyo naman kailangan gawin yan ah. May isipin niyo nandito ako! Nagsisikap ako para hindi basura ang tingin sa atin ng tao, lalong-lalo na yung pamilya niyo! Mamahal ko kayo eh. Kaso lang sa tingin ko, alam niyo, sarili niyo lang ang mahal niyo! Ako sasabihan na ganyan! Huwag mo ako sasagutin na ganyan! Inuwi po niya sa biyanan niya si Monching, ma'am. Baka daw po hindi na siya bumalik dito. Aalagaan na lang daw po niya ang anak niya. Mahina na rin daw po ang biyanan niya. Nagbili na rin daw po siya kay Jose. At nag-iwan po siya ng mga papeles para pag-aralan. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Eh, ma'am, parang ang bigat-bigat nga po ng tampo nilang mag-ama nung umalis sila eh. Corny mo eh, wala ka. Masakang ka dyan. Jutay. Ilong. Galawin mo na lahat, huwag lang yun. Eto. Spikers. Magbagsak rin. Pengi naman. Thank you, Tol. Sige. Mga Tol. Julio ko. Stepfather ko. Magandang gabi po. Bago ka sana tumanggap ng bisita, kinabisuhan mo muna ako. Ano malay mo kung may mga bisita rin ako? Manny, pare. Ay, Tol, mauna na kami, Manny. Sige nga, pare. Gagawin pa kami. Gagawin pa kami. Sige, pare. Sige pa, tita. Tita, sige. Thank you. Okay, Manny, thank you. Agad kami. Ay. Liga. Dito. Ipasok mo sa kukote mo yung sinabi ko, ha? Hirap naman sa inyo eh. Kailangan niyo pa akong payayin sa harap ng barkada ko. Eh gusto niyo ko gawin yun, di magwawala kayo. Ano? Ikaw ang irinig mo eh.
Sumusobra ka na eh. Umanap ka ng respeto sa kapwa mo, ikaw hindi ka marunong respeto. Sasagot-sagot sa akin ng ganyan, ha? Ikaw, pagkatapos ko kayong palamunin ng ina mo dito sa pamamahay ko, lapastangan ka na sa akin, ha? Para malaman mo, kung hindi ako dumating sa buhay ng ina mo, baka kung kani-kaninong lalaki na kumapit yan! Hindi ka sa mga ina namin ko! Hindi ka sa mga ina namin ko! Kawala sa amin yan! Kung matandang wag lubang! Tigilan mo na yan! Salamat sa pinatulang kanina! Tigilan mo na yan! Tigilan mo na! Tigilan mo na! Pumasok ka na sa loob! Julio, pumasok ka na sa loob para kaya mo na! Pumasok ka na! Tama na! Tama na! Tama na! Pumasok ka na, anak! Tama na! Tama na, anak! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Kung buhay yung tatay ko, bakit kailangan niyo pa sumama kay Julio na halos tatay niyo na? May asawang tunay mong ama. Totoong nasa ibang bansa siya. Kasama ang tunay niyang pamilya. Umalis na tayo dito. Hindi asawa ang turing sa inyo ni Julio. Lagi niya kayong pinagdududahan, lagi niya kayong inaaway. Alipin ang turing niya sa atin dito. Bakit? Ba't hindi tayo bumalik kay Lola? Balikan natin siya para humingi tayo ng tawad, di ba? Di ba, Ma? Hindi niya tayo patatawarin kahit kailan. Hindi, anak. Kumusta na po kayo, ma'am? Tagal ko na pong gustong pumunta dito. Ma, kung ano man nung kasalanan na gawa ko nun, sana po patawarin niyo ako. Kung pinili ko po si Annette,
Yun ho, dahil mahal ko ho siya. Ibang klaseng pagmamahal ho yun, ma. Alam ko naiintindihan niyo yun. Hindi ba, ma? Ma, kung pumunta man ho ako ngayon dito, pumunta ho ako dito, hindi para sa mana. Hindi ko po kailangan ng pera ngayon. Kailangan ko, ma, pagpatawad niyo at pagtanggap niyo ulit sa akin. Julio, aalis na kami mag-ina dito. Magsasarili na kami ni Manny. Julio, ayoko na eh. Ilang taon na rin akong nabuhay sa takot sa'yo. At saka, hindi na rin kayo nagkakasundo ng anak ko eh. Parang, ang dami-dami mong hinahanap sa aming mag-ina. Hindi namin kayang ibigay yung mga ekspektasyon mo sa aming dalawa. Gusto niyang umalis. Pwes yung anak mong papanaugin mo sa pamamahay na ito. Hindi ikaw. Hindi po pwedeng umalis ang anak ko nang hindi ako kasama. Kailangan ako ni Manny, kailangan ako ng anak ko! Eh kung sabihin ko sa'yo, kailangan din kita dito. Hindi ako kailangan mo. Ang kailangan mo, isang alipin. Kailangan mo ng... Sabagay, hindi mo naman ako asawa. Ilang panahon na bang nalibing sa limot ang pangako mo sa akin pakakasalan mo ko? Ha? Eh kung pinakasalan kita, eh di ngayon pa lamang ay pinagpaplanuhan nyo na akong patayin mag-ina para makuha mo ang conjugal property, para maihabol mo ang anak mo sa mana na hindi ko naman anak. Hindi kami mukhang pera na kagaya mo! Katulad kayo pala ng mama ko eh! Pareho kayo! Pareho kayo swapang sa pera! Kahit sa ayaw at sa gusto mo, aalis kami ng anak ko. Kahit ngayon din, aalis kami ng anak ko! Sige. Subukan mo umalis. Papatayin mo na kita! Rita!
Estelita. Sa Kim. Dahil sa kasakiman mo, si Ponching, nag-aagaw buhay. Ayun. Nagmaramag ka. Siniling ko lang sa'yo ang konting halaga. Tinikis mo ko. Kung naagad lang ang operasyon niya, hindi siya yung pagiging isang gulay. Bakit? Tita, tinis ko ang lahat. Sa pulang pagkabata, nanilbihan na ako sa'yo. Ginawa ko lahat. Ginawa ko ang lahat para ikaw ay mapabuti. Pero anong ginanti mo sa akin? Anong ginanti mo sa akin? Ginawa mo akong parang busabos. Hindi mo ako tinuring na isang kapatid. Sa konting halaga na hiniling ko sa'yo, ipinagpalit mo ang aking anak. Bakit? Bakit, Estelita? Nagkulang ba ako sa'yo? Ano nagawa ko sa'yo? Sumagot ka? Pati. Pamangkin mo siya. Hindi mo man lamang tinulungan. Bakit? Bakit? Saro, ang anak mo, wala na siyang nararamdaman, Saro. Ako, tingnan mo ako, Saro. Naghihirap. Unting-unting pinapatay ng aking sakit. Patawarin mo ako. Saro, patawarin mo ako. Patawad, Saro. Patawad, Saro, patawad. Anong sisiwati? Patawarin mo. Bakit? Mahal ko siya. Patawad. Mahirap kang hanapin kaya nakiusap ako sa kumpare ko. Malapit siya sa bahay na unang pinuntahan mo nung una tayo nakita. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede ipahatid niya na kung pwede magkita tayo. Salamat naman ate at pumunta ka. Bakit ba ako gusto makausap, Mike? Ate, panahon na siguro para magsama-sama tayo nila Ate Criselda. Para ano, Mike? Para ipagtabuyan niya ulit ako na parang aso? Hindi na ako babalik sa bahay na yon. Iisipin niya puro pera niya ang kailangan ko. Isaksak niya sa baga niya yung pera niya. Ate, makinig ka. Mamamatay na si Mama. Pag nawala siya, sino magdadala nun? Tayo rin, di ba? Titanggalin natin yung pagkikimkim ng galit kay Mama. Ate, please. Puntahan mo si Mama. Kailangan na tayo ngayon. Narinig ko nangyari sa anak mo. Ang tagal natin hindi nakita, no? Talagang sinadya ko magkita tayo, ate. Si Mama,
Ate, malibang-maliba na siya. Gusto niya tayong makitang tatlo. Becky? Ilang taon din hindi tayo nagkita-kita, no? Alam mo, natutuwa ako sa muli nating pagkikita-kitang ito. Galit ka sa akin, di ba? Magmula nang watak-watak ang pamilya natin, pinatawad na kita. Pinilit kong kalimutan ng mga kasalanan mo sa akin. Wala na rin si Ariel, ate. Iniwan niya rin ako. Doon ko nalaman na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal nating dalawa. Si Ariel bahagi na lang ng aking nakaraan. Mula nang itinakwil ako ng mama dahil sa kanya, isinugal ko na ang kinabukasan ko sa kanya. Pero nagkamali ako Magkagayon pa man, iniwanan pa rin niya ako ng magandang alaala. Gaya ni Manny. Ate, patawarin mo ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Inagaw ko si Ariel sa'yo kahit na alam kong magkasintahan kayo. Gaya ng sinabi mo, hindi karapat-dapat si Ariel sa pag-ibig natin. Kalimutan na natin siya. Kamusta nga pala yung sino ba yan? Si Arthur? Yung banda? Ano? Wala na rin siya, ate. Katulad ni Ariel, iniwanan niya rin ako. Sumama siya sa ibang babae. Hindi ba nagkaanak kayo ni Arthur? Sabi sa akin ni Mike, malaki na rin daw yung anak mo sa kanya. Kay Arthur. Ate, may pagtatapat ako sa'yo. Matagal ko na itong dinadala sa aking konsensya. At ito ang dahilan kung bakit patuloy kong winawasak ang aking sarili. Dahil napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Kay Mama at sa aking anak. Si Joel. Hindi siya anak ni Arthur. Niloko ko si Arthur. Pero nalaman niya yun. Anak ni Ariel si Joel. Ate, iisang ama ng ating mga anak. Dinadala ko sa konsensya ko yan sa matagal na
Patawarin mo. Pwede na kayong pumasok. Alam ko lahat kayo ay hindi nagalit sa akin. Dahil sa ginawa kong pagpapalaya sa inyo noon. Sa kagustuhan ko, ilayo kayo sa magiging kaagaw ko. Sa mga kaagaw ko sa pagmamahal niyo sa akin. Ginamit ko ang aking pera at kapangyarihan para sa hulang ko. Nagkamali ako. Nagtagumpay pa rin ang damdamin niyo para sa kanila. Patawarin ninyo ako, mga anak. Patawarin ninyo ako. Naging sakim ako. Makasarili. Griselda. Napakalaki ng pagkakamali ko sa'yo. Alam kong sa puso nagkulang ang pagmamahal ko sa'yo dahil abong ka. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Thank you. Kamali ako. Nagkamali ako ng kampihan ka at palaki ka sa... Huli na. Huli na. Nung malaman ko mahirap na makli ng sungay sa ulo mo. Mike. Patawarin mo ako sa ginawa kong paghahatlag sa inyo ni Annette. Ngayon ko lang nalaman kung gaano siya kaputing babae, kung gaano kalinis ang kanyang puso. Patawarin niyo ako. Sarah, alam kong noon mo pa ako natatawad sa... Salamat. Magiging maligaya ako kapag nalaman kong pinatatawan niyo na ako.
Yung mabait na panganay na kapatid, nakasama niya ulit ang ama niya kasi hindi na siya kinulong. Hindi na siya pinakulong ng salbahing stepfather niya. Yung pangalawa nilang kapatid. Yung pangalawang kapatid, nakasama na rin niya ulit yung anak niya. Masaya na rin sila kasi nagbago na ang mami niya. Yung kapatid nilang boy, saan napunta? Nasaan yung kapatid nilang boy? Masaya din po ba yung kapatid nilang boy? Anak.